Happy Lord's Day po mga beloved. Ngayon po ay July 12. So sana nag-church po kayo. Sa totoo lang ako, hindi po talaga ako online lang. Kasi masama pa rin pakiramdam ko. Tsaka medyo madalas yung baha dito, malakas ang ulan. Kaya sabi ko sa bahay na lang ako mag-online na lang po ako. At ano pa tayo, di ba? Nag-invite pa. Pero sana nag-church po kayo. Na po, purihin po ang Panginoon. Sa totoo lang, mahirap na sabi ko nga, mas mahirap magkautang sa Diyos kaysa sa tao. Mas gusto ko na magkautang sa tao kaysa sa Diyos. Kasi nakakatakot po. Totoo yun. Kaya kahit anong hirap ko sa pagdadala ng kanyang mga salita, utos ng Diyos, sige lang. No po. So, ngayon ay July 12, Pride po. Nagawa ko na kahapon pero hindi ko in-upload kasi malakas ang ulan. So, parang hindi maintindihan ng tao yung salita ko lalo. At saka sobrang sama ng katawan ko until now. So, ito po yung pagmamalaki. Di ba, pagmamataas, para si Satanas, yan po. At yung sabi ko nga na, yung nagsorry ako kasi ang Diyos ang nagdarakto po sa kanyang iglesia, hindi tayo. And kaya yung pumasok sa iglesia na po. Lagi kong inuulit-ulit ng mga video ko, pero lahat tayo masama na yung pakaramdam ko, hindi ko napansin. Buti na lang sinabi ng Diyos na, Veronica, mali. Kaya kung napapansin nyo sa mga aking mga post, ine-edit ko talaga pagka maraming editing. Kasi pag sinabi ng Diyos na, Veronica, mali yung sinabi mo doon, i-change mo. So, ganun po talaga ginagawa ko. Kung ano yung utos ng Diyos, ginagawa ko. Yan, kaya kung marami magalit sa akin, wala akong magagawa. Ito po yung utos ng Diyos. Susundin ko yung utos ng Diyos kaysa utos po ng tao. Yan. So, at saka yung gusto kong magpasalamat sa Panginoon kasi more than 2 years na pala ako sa internet. Simula nang utusan niya ako magpakabit po ng Wi-Fi. Kasi nga meron naman kami pero data po, lahat sila nakakonect sa akin. 500 pesos pero yung nga 2023 pa yata yun. At simula nang gawa naman, inutusan ako ng Diyos. Simula nang hindi naman niya ako pinabayaan. Yan po, kaya thank you Lord na naka more than magti 3 years na yata po. Yan. At ngayon nga, tumbuhan na to, sabi ko Lord, bahala ka na, wala na naman akong pambayad po. At tuloy ko lang din yung link ko, clean pan pa rin po. Siguro kung ako ay kumbaga dito, kikita, thank you. Pag hindi, di wala akong magagawa. Ano po, yan. So, yung pride, siyempre, Satanas, inggit, yan po. Ito ay, at saka alam natin maraming ma-pride niyan. Ako, sa biyaya ng Diyos, hindi ko na alam yung pride. Yeah, siguro minsan, pero wala na sa vocabulary ko yan. Yan po, glory to God na tayo nga po ay nasa espiritu na. So, 2 times ko kasi narinig yung yung ikaw po, na ibibigay na lang sa mahirap kesa sa church. Una ko narinig sa isang naakay ko, ibang lahi po. Pangalawa, sa isang vlogger na sikat. At saka kasi yung ika po nga po, ito po yung utos ng Diyos na po. So, dapat kasi nga, ang isang alagad ni Kristo dapat naka-attach po sa body of Christ na si Kristo ang ulo, ang iglesia ang katawan po. Yan. So, sabi sa Gawa 4:35, at inilagay niya ang mga ito sa paanan ng mga apostol at ipinamahag sa bawat isa ayon sa kailangan ng sinuman. Sabi sa ito yung Gawa 5:2-3, ito po yung kay Ananias at Sapphira na, di ba bigla sila namatay? Kasi nga ay nagsinungaling po sa Espiritu Santo, yun po. Kaya napakahirap talaga na tayo po ay magsinungaling sa Espiritu Santo. Yan, glory to God. So, ito pa ay, kala nung iba, yung Diyos-Diyosan na sinasabi, ito ay rebulto lang. Ang mga Diyos-Diyosan na sinasabi po na ayaw ng Diyos, una yung mga rebulto, inanyuan, di ba, larawan, at saka yung mga hayop, may mga 5 paa, 4 na paa, yung pera, kayamanan, sarili, yung tao, ina-idol po, di ba, ng mga tao, yan. So, yung mga Diyos-Diyosan, imbis na yung lumikha, ang ginagawa mong Diyos, pinaparangalan mo, yung nilikha ang pinarangalan mo, di ba po? So, purihin po ang Panginoon. At ito, gusto ko lang din i-share na, kasi humiling nga ako sa Panginoon ng baby boy, si Jayron nga po yon. Nasabi ko dati na hindi ako na ligate.
So, naligate lang ako after ko ipanganak si Jairo nung hinahiling ko. Kasi nung ako'y nasa forever living po, na magpapapayat talaga ako nun. Pero hindi ko matandaan kung nahiling ko na or nagpapapayat pa ako. So, anong nangyari, na napansin ko lumaki nga yung balakang ko, nabutis na pala ako kay Jaron. Yung na-hospital ako, na 1 month pa lang si Jaron sa tiyan ko. Na-hospital na ako, sobrang high blood at 8 doktor. Sabi ng doktor, nung Turkish or Iraqi, bakit ka nagbuntis? Hindi mo ba alam na delikado sa'yo, mamamatay ka? At saka kasi sa Dubai po, dun ay pwede kang parang normal yung okay lang, legal yung magpalaglag ka. Yan kung delikado. Pero ang ginawa ko na umuwi ako ng Pilipinas nga, tinry ko pa lundag, pero wala talaga. So si Jero nanggaling sa Panginoon. At yun nga, pagka panganak ko kay Jero na tinanong ko pa doon sa nung bumalik na ako ng Dubai, doon sa doktor na Indian, lalaki ba talaga? Kasi nung ultrasound lalaki, sabi niya 99%. Pagkapanganak ako ng ligate na nga ako, yun po yung sabi ng mga apostol na prayers ng mga matuwid, sinusunod, narinig po ng Diyos. Yan, kaya tayo po ay pag gumagawa tayo ng mabuti, huwag kayong manghinayang. Yan, kahit saan lamakmak na mabuti, kala mo hindi pinansin ng Diyos. Pero ako kasi, hindi ko inisip na hindi pinansin ng Diyos eh. Ngayon ko nga lang nalaman. Kaya thank you ako na 54 years na marami ka na pang naipon. At patuloy pa ako nag-iipon po. Yan. So po rin po ang Panginoon. Itong aking share ko lang, Vision Battle. Sa totoo lang, sabi ko nga, ang akin lang yata dito, yung makakiyat ako sa 3rd floor na worship hall. The rest sa church na, sa mga tao po. At sobrang laking milyon ang laman nito eh. Yung sabi ng Diyos sa akin, magiging milyonaryo ka. Lord, di ko alam kung paano. Pero may ginagawa ko syempre. Yan. So, kasi nga sabi ko, hirap na ako. Parang matitipog na ako. Magiging milyonaryo pa ako, di ba? So, ang hirap. Minsan nagda-doubt ako. Pero, sige Lord, sunod lang ako ng sunod sa'yo. Yan po, rin po ang Panginoon. So, yung nga, ako ay naligate after ko nanganak. Tinupad ng Diyos yung kahilingan ko po. Actually, lahat ng kahilingan ko. So, rin po ang Panginoon. Sa spiritual po, na yung pride nga, pag sobra tayo mataas, yan, kagaya ni Satanas, sa ministries, ayaw mong paggamit yung iyong talent, magaling ka kumanta, sumayaw, architect ka, o lawyer ka, yan, gusto mo may bayad, ayaw mong song leader ka, magaling ka kumanta, di ba? Yan yung sabi natin, yung dalawang sikat, na pag sila hindi nila nalaman yung kanilang purpose sa buhay, wala rin. Sa impyerno rin po yung tuloy. Ganun talaga eh. Siyempre, ang Diyos ay may matuwid nga eh, pantay. Hindi kagaya ko, ito'y parang halos naghihingalo na. Share pa ng share ng word para sa utos ng Diyos eh. 'Di ba yung wala namang ginawa, mayaman, nagbigay, wala naman akong ibibigay. Napopurin po ang Panginoon yung pare sa'yo, tsaka yung tax collector, yung tax collector, nagaganyan pa, 'di ba? Nagpakababa. Pero yung pare sa'yo, makasalanan na nagmamataas pa. Yan po rin po ang Panginoon. Tsaka yung mga hindi lumilingon sa pinanggalingan, kunyari, magaling kang mangangaral, magaling kang, kung ano pa man yung sa'yo, na kasi di ba yung iba, kala nila sa sariling lakas nila, na magaling ka sa Bible, yan. Pero sa totoo lang nga, kung di ka naman tinawag, paano ka mangangaral? No po, pray po ang Panginoon. At saka yung, ayaw magpuri sa Panginoon, mag-thank you man lang, parangal ng Panginoon. Yan po yung sa mga spiritual, yung inggit sa Diyos, pati sa leader. Yan. So, sa secular naman, ito po yung pagkilala ka. Yan, matalino ka, magaling ka, maganda ka. Yan, at saka parang awkward magpuri, magpakumbaba, yung mga mayaman. Kasi meron akong kakilala, mayaman siya, na may-ari ng company. Hindi siya talaga nagpabaptize. Ano lang siya, umaattend, pero yung baptismo, hindi niya ginawa. Meron ako yung mga naakay din, may sobrang yaman, ibang lahi, pero hindi nila magawang
magpabaptize, atin lang, para bang natutuwa lang sa, kumbaga sa church, ganyan po. Pero kasi nga, ang Diyos hindi sa'yo matutuwa dahil ikaw ay mayaman, ikaw ay mabait, hindi. Sa Diyos ay maging kalugod-lugod kapag ikaw ay masunurin. Ikaw ay submissive. No po, rin po ang Panginoon. So, eto na rin, yung sa mga scientists, magagaling sila, 'di ba? Na ginagaya yung Panginoon, gustong higitan. Ay yung may mga kilala, mayaman, alam natin. Yan siya na pati yung mga pagbubutis, lahat ng gustong palitan na yung nagawa ng Panginoon, yan po. Yun ay hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Sabi ng yung kay Epikison nga na rin ko, na sabi ni Dolby daw, masarap lumipad. Ang mahirap lumanding. Kaya iba, di ba, mga artista, nagkikilala sila, pero after, pagka yung siguro nakalimutan nga yung Panginoon, bumagsak, naghihirap. Yan po, hanggang sa namatay na nga yung iba. Yan po, sa rin po ang Panginoon. At saka syempre tatanda rin sila, magiging laos sila. So, maraming verses po, pero konti na lang inano ko. Yan ay, kumbaga ay nasa kakaya. Alam ng Diyos na hirap na rin ako talaga. So, Kawikaan 16:5, bawat palalo sa puso sa Panginoon ay kasuklam-suklam. Iyong asahan, hindi siya maaring hindi parusahan. Marcos 12:30, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong pag-iisip mo, at ng buong lakas mo. Yan, pag kasi nagawa natin yan, hindi mo na maisip na may mali sa'yo. Na may mali na ginawa po ang Diyos. Yan. Kaya yung dalawang mahalagang utos, love God above all and love your neighbor as we love ourselves po. Napakadali ng gawin ng mga bagay-bagay. Kasi, mahal mo na ang Diyos higit sa sarili mo eh. Yan, di ba? Kinalimutan mo na yung sarili mo. Yan po. Sabi sa Roma 1:21-23, sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya ay hindi nila niluwalhati bilang Diyos, ni pinasalamatan man kundi naging walang kabuluhan sa kanilang mga pangangatwiran, at ang mga puso nilang walang katuturan ay nagdilim. Sa pag-aangking marurunong sila'y naging mga hangal, at ipinagpalit nila ang kaluwalhatiin ng Diyos na hindi nasisira sa mga imaheng kahawig ng mga tao, ng tao na nasisira, at ng mga ibon, ng mga hayop na may apat na paa, at ng mga gumagapang. Sabi sa Levitico 26:18-19, kung pagkatapos ng mga bagay na ito ay hindi kayo makikinig sa akin, kayo ay parurusahan ko ng higit pa sa 7 ulit dahil sa inyong mga kasalanan, at sisirain ko ang kahabogan ng inyong lakas, at gagawin kong parang bakal ang inyong langit, at parang tanso ang inyong lupa. Pagka tayo ay mga ma-proud nga na tao po, na ayaw makinig o walang gana makinig sa salita ng Diyos, kaawa-awa talaga. Yan po. So, mahirap ang merong pride. Sa unang Korinto 1:31, na ayon sa nasusulat, ang magmapuri ay magmapuri sa Panginoon. Unang Korinto 1:27-29, kung pinili ng Diyos ang mga bagay na kahangalan sa sanlibutan, upang kanyang hiyain ang matatalino, pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina sa sanlibutan upang kanyang hiyain ang malalakas. Pinili ng Diyos ang mga bagay na mababa at hinahamak sa sanlibutan, at maging ang mga bagay na walang halaga upang pawalang saysay ang mga bagay na mahalaga, upang walang sinuman ang magmalaki ng sarapan ng Diyos. So, ginawa to ng Diyos para mahayag po ang kanyang layunin. Yan po, para walang magmalaki po sa Diyos. Kunyari, mayaman. Ako'y naligtas kasi mayaman ako. 'Di ba yung tumulong ka sa tao, sa church, ganyan. Yung mga ngaral, yan po rin po, Panginoon, na isipin pa nila na dahil sila ay magaling, memorize yung Bible, 'di ba? Pero ang Diyos nga po ay matuwid at pantay. Na po, glory to God. So, sabi sa Pilipos 3:4-9, bagamat ako'y may dahilang
magtiwala rin sa laman. Kung ang iba ay may dahilang magtiwala sa laman, ay lalo na ako. Tinuli ng ikawalong araw mula sa lahi ng Israel, mula sa lipi ni Benjamin, isang Hebreo na isinilang ng Hebreo, tungkol sa kautusan ng Pariseo, tungkol sa sigasig ay taguusig ng iglesia. Ayon sa katwiran na nasa kautusan ay walang kapitasan. Gayunman ang mga bagay na nasa akin ay naging pakinabang ay inari kong kalugihan alang-alang kay Kristo. So yan po si Apostol Pablo na siya ay mayaman eh. Yan, pero kumbaga ay sabi niya nga, inari kong kalugihan alang-alang kay Kristo. Kagaya namin na naglilingkod po sa Panginoon, hindi na mahalaga yung bagay na material. Ako, minsan kahit, diba, hindi na mahalaga na nahihirapan ako. Kasi langit po ang katumbas. Yan, kaysa naman sa impyerno. Ayan, makakatulog ka ba doon araw-araw or kumbaga makakapahinga ka ba? Yan, kaya nga, diba, sabi nga kayo nabibigatan, lumapit kayo sa akin at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Sa Diyos lang po, kay Kristo lang may kapahingahan. Na po, pray po, Panginoon. So, gayon ito yata, hindi ko na alam, nabasa ko na. Gayunman, ang mga bagay sa akin ay naging pakinabang ay inari kong kalugihan alang-alang kay Kristo. Higit pa roon, ang lahat ng mga bagay ay inaari kong kalugihan dahil sa higit na kahalagan na makilala si Kristo Jesus sa Panginoon ko. Alang-alang sa Kanya itiniis ko ang kalugihan na lahat ng mga bagay at inari kong basura lamang upang makamit ko si Kristo. Glory to God. At ako ay matagpuan sa Kanya na walang sarili kong katwiran na mula sa kautusan, kundi ang katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ang katwirang buwas sa Diyos na batay sa pananampalataya. Glory to God. Sabi sa Lucas 9:23-25, at sinabi niya sa lahat, kung ang sino man ay nagnanais sinumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at magpasa ng kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin. Sapagkat ang sino mang nagnanais na iligtas sa kanyang buhay ay mawawala nito. Subalit, ang mawala ng kanyang buhay dahil sa akin ay maililigtas nito. Maliligtas niya ito. Sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao kung makamit niyang buong sanlibutan, ngunit mawawalan o mapapahamak naman ang kanyang sarili. Di ba yung mayamang binata po? Yan, natahimik siya kasi paano kung maliligtas, sabi niya, ibenta mo yung kanyang mga ari-arian at ipamigay mo sa mga mahihirap. Kasi sobrang niyang yaman. Yan po. So kaya yung mayayaman, pag inanamaya sa tithing, hindi natin alam. Yan po, kung sila'y magagawa nila yon, ang Diyos lang po nakakaalam. Siguro kung tupo talaga sila, no po, at may takot sa Diyos. Glory to God. Sabi sa 1 Corinto 12:28, at ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia, una-una yung mga apostol, ikalawa yung mga propeta, ikatlo yung mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong sa pamamahala, at ibang mga wika po. Glory to God. So, iba kasi, di ba, na paano ka naging pastor kung walang apostol in church nyo? Yun po yun. Kasi una-unay naglagay ng mga apostol. Kaya dapat may apostol po yung church po natin. Glory to God. At saka yung pansin po natin yung makabagong technology. Binababata yung mga tao. Mayroon pa yung patay, pinrosen, para daw mabuhay yata. Yan, napanood ko lang. Yan po, na gusto nilang higatan po ang nagagawa po ng Diyos. Yan, di ba yung sa Book of Daniel, lalago yung kaalaman ng tao po, at nakikita na natin, ito yung AI, robot, na yung robot na yung nagsaserve, AI na yung sumasagot, yung robot na yung sumasagot sa telepono, AI, ganyan po, pagka yung na tatawag ka, puro automated na. Yan po, glory to God. At saka yung, kasi, yung kaligtasan, hindi nila kaya gayan. Sa kay Kristo lang may kaligtasan po. Ang Diyos lang pwede magpatawad ng kasalanan natin. Sa Diyos lang may eternal life. Hindi nila kayang gayahin yun. At saka yung resurrection nga, pag sumampalataya po tayo, napopuri po ang Panginoon,
eto narinig ko lang na, pero agree po ako dito, na sabi niya, mahirap sumikat sa Pinas kapag mabuting tao ka. Yan, kaya nagpalit siya ng niche niya, at pero, alam mo, na totoo talaga yun, agree ako. Kasi nga ngayon sa Pilipinas or sa mundo, na yung kasamaan normal. Pero pag ikaw ay parang kagaya ni Kristo, lumalakad ka sa daan ni Kristo, abnormal ka na. Yan parang hindi ka nang papansinin. Ikaw ay nagdadala ng dalisay na salita ng Diyos, ikaw ay hindi na paniniwalaan. Yan po, o parang dead man ka. Wala kang, wag mo na asahan magka-followers ka. Yan po rin po ang Panginoon. Pero ako, I will remain na sumunod po sa daan ni Kristo, na mag-share po ng salita ng Diyos, kasi ito yung utos sa akin ng Diyos eh. So, dito ako. Yan po rin po ang Panginoon. Kasi nga, bakit? Ito kasi yung paraan para makapasok ako ng langit. Yan po. Hindi ako, kung susunod ako, di ba, yung wag kang tumulat sa mga sa sanlibutan. Kasi mali na sila, gagayan pa sila. Na po rin po ang Panginoon. Yan, so salamat po. Nakaraas tayo sa pride kahit ako'y sobrang hingal na hingal. Purihin po ang Panginoon, sana po hindi natin alam ang buhay. 'Di ba yung earthquake sa La Union, Venezuela, bagyo sa China, sa Malaysia, yan, sa Singapore pa yata, at mawawasakan lahat eh. So tayo po ay pumasok po, so ayan naman ako, sorry po. Tayo po ay pumunta sa church. Lagapin mo ng buong buo po si Kristo. Yan, kasi hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. Wala pong makakapagligtas sa atin, kundi ang Panginoong Hesus lang po. So, purihin po Panginoon, sana nga po ay, yung, panoorin nyo yung share ko, invitation po ng Panginoon, napakadali. Di ba, madali lang utos ng Diyos? Yan, sabi nga sa Bible totoo po yun. Nagawa ko kahit ako hirap na hirap ngayon, nagagawa ko naman. Yan, kasi nga, gusto ko makapasok ng langit eh. 'Di ba, Ephesians 5:27. Natutuwa po ako sa Panginoon kasi nga kahit ako'y nahuli sa church, nasabi ko, lahat pala 54 years. Yan, mag-55 na ako next year. Na talagang merong kabuluhan lahat ng ginawa ko. Lahat ng turo ng nanay ko. Misa lang sumasama yung loob ko, totoo talaga 'yun. Kasi sabi ko nga na hindi ko inano na hindi binalag yung tulong sa akin, kasi ako naman tinulungan eh. Yan po, kaya lang na pag talagang ikaw pala, yung mawawala lahat ng sa'yo, magmamahal, ang matitira lang ang Panginoon. Yan, kahit sarili mong pamilya. Pero hindi ako, mahal ko pa rin talaga sila, lahat yan. Kaya lagi ko sila pinapag-pray ka. Lalo na yung mga namatay kong mahal sa buhay po. Na tayo may pag-asa pa. Marami kayong mahal sa buhay na matay na. Magtapat tayo sa Diyos. Ilingin natin sa Panginoon. Di ba, sabi nga, ang matuwid pinaparinggan ng Panginoon na sila ay makasama sa rapture po. Na hindi sila nakatanggap ng kaligtasan. Magtapat ka sa Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Happy Lord's Day po uli sa lahat. Sana yan, matapos ko na yung 7 deadly sins mo. Salamat po. Glory to God.